Ay, magandang gabi mga bossing. Napanood niyo yung impeachment? Ang galing ni ng mga friend. Attorney Kapunan, Bilib ako dito eh. Ito lang. Medyo nabawasan lang ang bilib ko dito kay Attorney Kapunan. Nung nakita ko siya ang abogado ni Atong Ang, doon ako na, puti bakit yun? Kahirap idipensa ni Atong Ang, mantakin mo. Alangan namang wala siya kinalaman doon sa mga pagkamatay ng mga sabungero. Teka nga pala. Asa na nga ba yung mga sabungero na yun? Asa na yung Julie Patigungan na tagtutistigo na si Atong Ang nagpapatay lahat ng mga nagpadukot lahat. Wala na naman. Ganyan talaga eh. No? Dati ang init-init, kawawa naman yung mga pamilya sabungero. Kaya, yung mga anak nila, asawa, kapatid, puta na wala na nangyari doon. Hanggang ngayon wala, no? Bakit? Sa laki ng hindi man lang napostehan. Napostehan ba si Atong Ang o natimbrihan? Na lalabas na yung warrant of arrest mo, magtago ka na. Puta, ang klase yan. Para ba si Bato? Ay, balik na tayo sa impeachment, mga friend. Si Atty. Kapunan, parang kinain si si Ponga, si Poa. To. 2. The last sentence, which says, the COA, pakibasa, COA, babasahin ko na lang, o ikaw, basahin mo na lang, please. COA shall promulgate accounting and auditing rules and regulations, including those for the prevention of irregular, unnecessary, excessive, extravagant, or unconscionable expenditures or uses of government funds May tanong lang ako dito mamaya, and property. You confirm, Mr. Witness? Based on this joint circular po, yes, ma'am. Okay. So, if I ask you, sa mga sinubmit na documents ng Vice President, and I will, for purposes of summarizing, purchase of information, 14 million. Puta, yun ang tanong dun eh. Ano yung information na pinapurchase ng 14 na milyon? Anong impormasyon yun? Ha? Information about what? Reward payment, 10,050,000. Rental 10,050,000 reward payment. Ano yung binibigyan ng reward? Ha? Walang Sino yung binigyan ng reward? Anong yun? Para saan yung reward? Para saan yung purchase of information? Anong impormasyon? Ha? Mga boss? Yung binibigyan ng reward, alam ko, yung mga may nahuhuli sila na kasi sinasabi, sila may mga nagbabantay sila sa mga eskwelahan na may binabantay sila ng mga terorista sa recruiter na nagkukumbin sa mga bata na maging makakaliwa, mga ganyan, mga ito. Ganon. Yun yung yung purchase of information. Ano ang impormasyon yung binibili nitong DepEd na to? Ng 14 na milyon. Ang dami ho niyan. Iba-iba. Tapos yung reward na sinasabi. Sino bigyan ng reward? Siyempre kung may binigyan ka ng reward, merong nangyari. May na-accomplish. Kaya ka nagbigay ng reward. Anong na-accomplish? Wala namang magmula ng upo si Sayad. Wala namang na-report na nahuli. Yung sinasabi niya mga intelligence niya na mga nanghuhuli sa kung ano-anong nagbabantay sa mga eskwelahan. Wala namang masabi kung saan eskwelahan sila nagbabantay na may mga teroristang nagkalat na kanila. Wala lahat. Talagang gawa-gawa lang mga boss. Yung mga kung ano-anong sinagbit sa COA, puro gawa-gawa lang. May Platos, mga dilim, pikit, oo. Talagang
na may sasabihin. Yun lang yun mga boss. Wala ho talaga yun. Itong inaano na to na sinagbit sa COA, puro ano lang ho to mga kathang isip. Oo. Ha? Magbibigay ka ng reward, may na-accomplish ba? Para ka magbigay ng reward? Ano ini-rewardan mo? May nadakip ba na terorista? Mula noon, wala namang na-report eh. Wala, di ba? Oh. Papel lang ginawa na, tuloy. Of Safe House. Safe house, ha? 11 days nag-grant ang Office of the Vice President ng safe houses from December 21 to 31. 16 million in 11 days. Utang. Divided by the number of days, 2 million a day ang binayad ng Office of the Vice President para lang sa rental ng safe house. Tama? Mas mahal pa nga, sabi na Ronald Llamas eh. Mas mahal pa sa presidential suite sa first class na hotel eh. Oh. I refer po to the document po. Refer to the document. It's in front of you. Okay. Meron pa rin mga ibang expenses. Meron nakalagay sa summary, payment of reward, various, 34,857,000. Kanina 10 million, di ba? Ngayon 34 million naman payments of reward. Sinong bibigyan mo ng reward? No? And then, purchase supplies, 11,813,000. Payment of rewards, Mr. Witness, Na naman, 24 million. Puta. No, 10 million. Payment of rewards. Rewards in medicine, in kind. 24,930,000, Mr. Witness. Putang, ang daming nabigyan ng reward. Para saan? Putang na? Buti sana kung may nahuling terorista eh. May na-accomplish yung binibigyan mo ng reward. Kagaya nung mga panahon ni Digong, yung mga nakakapatay ng adik daw eh, mayroong bayad. Ha? Di ba? Yan eh. Puta talagang, ay, nako. Payment of rental of transfer vehicles related allegedly to confidential activities. 10 million pesos. Putang, rental ng yung mga vehicle para raw sa confidential activities. Anak ng puta, puro house yaw eh. No? Tables and chairs, 500,000 pesos. Desktop computers and printers, 3 million pesos. Grabe, no? You confirm that, Mr. Witness? Pwede pong paulit ng enumeration kasi I don't Ito have ay reference nasa notice of suspension. suspension and your tabulation. Okay na. Okay. Do you confirm, Mr. Ramel? Yes, Your Honor po. Okay. Based on Section 1 of the Joint Circular. I-translate ko na lang. Anong ibig sabihin nun? Irregular. I'm sorry. This is my last question. Medyo limited ang aking Tagalog no, or Pilipino. Ang pagkaintindi ko sa irregular kaduda-duda. Tama? Kaduda-duda, irregular. Counsel for respondent, if you can help me, it's in this translation, I'd happily welcome your translation. Unnecessary sa Pilipino. Unnecessary, hindi kailangan. Irregular is hindi palagi, hindi kinagawian. Ah, Hindi pangkaraniwan. Hindi pang karaniwan. irregular. Kasi ang Counsel alam for ko... respondent, you agree? Hindi pangkaraniwan. Yes, Your Honor, I agree. Okay. Kasi ang nalaman lang natin the other day is unusual.
Si Kimusa na tinanong nyo, magaling si Kimusa Tagalog eh. Ngayon naman, irregular. Hindi Pangkaraniwan. Hindi pangkaraniwan. hindi pangkaraniwan. Alam ni Kimusa. Unnecessary. Hindi kailangan. Your Honor, I with all due respect again, if you may just ask the question na lang po. Sandali, preliminary, Your Honor. Mirit na naman si Ponga. Sandali, sabi ni... Hindi, kinain siya ni ano dito eh. Ni Atty. Kapunan, sa totoo lang eh. Because this is already... Your Honor, I think we please. all know what's happening here. In any event, Your Honor, give me some leeway here. This is the last question before we break up for lunch, and considering We ask for the ruling of the the court, Your Honor. victory of Ayala, Your Honor, Let we're all in a counsel- happy mood. Let counsel wind up with this, with This her is the direct last question, Your counsel Honor. correspondent. Let's give her some Okay, leeway. We submit. Unnecessary. Let's help in translating more accurately. Yes. Unnecessary, hindi kailangan. Excessive, labis. Extravagant. Maluho. Oho. Maluho. Ang nakalagay dito, bongga kaday. Extravagant. Bongga, extravagant. At lastly, unconscionable. Sabi na Attorney Virgil, kasuklam, unconscionable. Okay, Mr. Witness, sa binasa natin, Sa totoo lang mga friend, habang tumatagal to, ito mga ano lang to eh, tip of the iceberg. Pag binuksan na yung ano ito, napunta na sa bribery sa yung confidential fund, ay yung unexplained wealth, naku puta, mas malupit ho yun. Oo. Section 1. Saan, if at all, itong mga binasa ko, saan babagsak itong... Question, objection, Your Honor. Question calls for a conclusion. Okay. In relation to his observation only, not as to the conclusion of law, given that the AUM is not a final disposition We submit. of the matter at hand. In relation to your observation and based on the audited documents, will it fall, if any, under any of this enumeration? Yes, ma'am. Under po the irregular expenditures. Irregular. Dahil irregular po siya dahil hindi po siya compliant or hindi po siya hindi po siya compliant with the provisions of the Joint Circular 2015-01, which is an issuance po of the COA, the DBM, the DILG, the GOCC, GCG, and the Department of National Defense rather. Okay, and my last question to you, Mr. Witness. Let us go now to paragraph 8.3 of the joint circular. And this is being flashed on the screen. For the record and for better appreciation of this honorable court, please read 8.3. Under item 8.3, failure of the accountable officer to liquidate any public funds for which he is accountable upon demand by any duly authorized officer shall be prima facie evidence that he has put such missing funds or property to personal use and benefit. Okay. So nakalagay dito sa 8.3, you are a lawyer as well, Mr. Witness, apart from Lawyer an din pala auditor. yung witness eh. Ano ang ibig sabihin dito ng prima facie evidence? Ang ibig sabihin po ng prima facie evidence under 8.3 ay nagkaroon po ng presumption na ginamit yung funds for the personal use and benefit of the accountable officers. Kanina. So kung ang accountable officer at masasabi mo ba na ang Vice President at ang and concurrently Secretary of Education, masasabi mo ba na accountable officer ito? Based on the joint circular po, yes po, kasi under the joint circular, it shall be the responsibilities of the head of agency to oversee the agency-wide use of the confidential fund and to ensure compliance with the requirements of the joint circular. And also, inattest po ni Vice President in her capacity as the Vice President of the Philippines and the Secretary of the DepEd, yung certification ng accountable officers na ginamit yung pondo for their confidential expenses. Okay.
Ngayon, ang confidential fund, sa binasa mo, ang confidential fund ba ay public fund? Yes, ma'am. The brand new Ay public fund? Yes, ma'am. Yung post-audit mo naman, na sinabi mo ay irregular, may discrepancies. Ito ba ay, ang in-audit mo ay liquidation documents ng Vice President? For the fourth quarter of 2022 until third quarter of 2023 po. Yes, ma'am. At sinabi mo, based on 8.3, na merong funds na hindi ma-account o walang dokumento na sinamit ang Vice President. Tama? At ang DepEd. Tama? Pwedeng paulit po ng question. At sinabi mo yesterday at ngayong araw na merong mga pondo na hindi naman confidential funds, ginamit sa confidential funds. Or sinabing ginamit sa confidential funds pero wala naman dokumento. Tama? Objection, Your Honor. Misleading as to dun sa sinabi na wala Sustained, namang- counsel. Kindly Yes, na reform. naman to. Okay. So you said here that if an accountable officer, pag hindi na-explain ng isang accountable officer ang paggamit ng public funds, kagaya ng confidential funds, meron tinatawag na prima facie evidence. Anong tawag doon? Presumption? Presumption po. Presumption ng ano? Under 8.3 po, presumption na yung fund po ay na-convert into personal use or benefit. Presumption na na-convert for personal use or benefit, applicable dito sa sinabi mo. Conclusion of law, Your Honor. Calls for conclusion. Your Honor, that is, Your Honor, all these matters are pending still. Sustained. Your Honor, please, ang tawag ko lang doon, hindi prima facie evidence. Kung akong tatanungin, scam ito. Move to strike, No Your further Honor. Move to questions. strike. That is out of order, Your Honor. Wala naman talaga may scam eh. Submit ng mga papeles, wala namang resibo, wala namang nakaatas na ano, basta sinabi doon, tawag dito, purchase of information, rewards, wala namang hinahalakay kung anong nirewardan, anong purchase of information. Wala lahat eh. Talagang, maski sino naman dyan, scam talaga yan, in-scam nila ang kaban ng bayan. Di ba? Tignan mo mga boss, gaano ka-spoiled itong si Sara Duterte? No? Meron siya sariling Vice Security Group, Vice Presidential Security Group. 400. Mas marami pa kay Bongbong. No? Pasweldo ng gobyerno. Tapos wala namang ginagawa kundi bantayan siya. Mantalang kay BP Leni, 30 lang. Diba? Talagang grabe ho ito. Kaya nga ito, pag ito nakalusot, ewan ko na lang, pakinggan natin ito. Ito malupit. Who is Mary Grace Piatos? Confidential funds, secret government money, no public receipts. For a vice president, they're normally capped at around 6 million pesos. So here's what the last 6 vice presidents actually got. Gloria Macapagal Arroyo, 1998 to 2001, 3 million pesos. Teofisto Guingona Jr., 2001 to 2004, 5.1 million. Noli de Castro, 2004 to 2010, 6.59 million. Jejomar Benet, 2010 to 2016, 6 million, which his office reportedly returned. Lenny Binalik pa pala ng office si Georgie Marbina yung confidential fund niya, no? Si BP Leni. Nangyari? Bredo, 2016 to 2022, 0. She refused confidential funds entirely. Talagang nirefuse niya. Talagang hindi siya humingi. Yan ang Lenny Robredo natin, mga kakamping, di ba? Siya lang ang wala. Nirefuse niya. Siguro binibigyan siya pero hindi. Nasin yan. Ganun, no?
Ganda talaga ni BP, oh, mga pre, no? Oh. Yun, oh. No? Ang ganda niya, oh. Oh. Tuloy natin. For decades, the pattern held. A few million pesos, never more. And then, Sara Duterte, Ayun na. 2020. Ayun na yung pinakamakapalang mukha. Sara Duterte. O, tayo na. O? Ha? Ano lang to, ha? 2022 to 2023. Ha? 500 million pesos highest confidential fund. Putang ina. Hayop, no? Tibay, marami pa sinasabi yan, no? Oh? Tanginang hayop to, no? 2 to 2023, 500 million pesos Tangina. in a single year. Nearly Isang taon lang yun. Isang taon lang yun. Tangina. Matalo sila, pinakamalaki na yata yung kaya eh. Noliboy de Castro, 6 million mahigit eh. Oh. Oh, tangina. No? Grabe, no? 500 million. Isang taon lang, oh, from 2022 to 2023. Anak ng puta, oh. Nearly 80 times more. Puta, grabe, no? Kapalo, eh, no? May, nagrereklamo pa yan, ha? Putang ina, anong klaseng, ano to, no? Putang ina. Ang tibay ng ano nito. Wala namang ginawa kundi magbiyahe, di ba? 80 times more than any vice president before her. And when lawmakers asked where it went, the receipts listed names that don't exist, like Mary Grace Piatos. The statistics agency flagged 405 fake names. She refused to explain to Congress. The money, she said, was for national security. Today, those funds are among the charges in her impeachment. 6 vice presidents, 5 used almost nothing, 1 used $500 million. Where did it go? Grabe, no, mga pre. Ito, si Kawatano, nagbabanta na naman, no. Dadating sa tamang oras. Ngayon, kasi kakampi niya lahat, ha? Love Mon, dapat si Lacson imbestigahan. Dadating sa tamang oras, ngayon kasi kakampi niya lahat eh. Matapang magpa-imbestiga kasi kakampi niya lahat at yung mga ahensya, yung mga tinatawagan niya and everything. Siyempre, entertain siya. May, alam mo naman style niya, may kasamang pananakot. But Love Mon, dapat si Lacson imbestigahan. Dadating sa tamang oras, ngayon kasi kakampi niya lahat eh. Matapang magpa-imbestiga kasi. Ang dami mong daldal. Basta mga ba, no, yan ang sabi ko. Pag ito hindi na ipakulong to, yung away na ito, ito hindi na kulong to, inutil si Senator Ping Lacson. Ganun lang yan. Siya tama. Diba? Diba? Meron pa ba iba? Hindi niya na ipakulong eh. Di si Lacson ang nagbibintang. Siya walang kasalanan. Ganun lang kasimple, di ba? Kasi lintik ang ano nito. Kaso nito. Plunder din yata ito eh. Oo. Oh, plus yung ano pa, yung sa SEA Game pa, yung iniimbestigahan ni MB Director Matibag. Oh. Tsura, oh. Tignan mo tsura na, oh. Payat na. Oh. Yun siya, oh. Payat na. Ang puta na, oh. Oh. Yun lang yan, mga boss, Sara Duterte kasi dapat ito talaga dumalo na to sa hearing niya eh. Alam niya, explain kayo, tingnan mo in-explica niya kung saan niya dinala yung confidential fund, pero hindi doon sa Senado. Ito, explanation niya. Ang confidential funds, marami kaming pinaggamitan. Related siya lahat sa national security. Ano? Mga threats to education. Tanginang yan. Mga threats to education. Lintik mga boss ito kung bata mo kalat ni. Related sa national security. Alam mo, ang tagal natin, kayo mga friend. Yung mga meron bang ganito nung tayo nag-aaral, ako nag-aaral ako sa mababang paaralan ng Mapa High School, Emilio Aguinaldo High School, Mabini Elementary School. Wala namang
Terrorist, wala namang ganun. Ito lang ang tanging naging DepEd Secretary na merong nakapag-imbento siya ng mga terrorist. Tsaka kung ano-ano pigsasabi. Tingnan mo, ha? Threats to mga children. Ang Ano kaya ang threat sa children? Putangin na, ano, may kikidnapin? May kidnapper? Sa laki nga ng confidential fund, mga reward na binigay mo, mga purchase of information, may nahuli ba kayo? Maski isa, na naipresenta nyo, eto, yung mga teroristo, nahuli namin, na may ginawang masama eto, wala naman kayong nahuli, maski ano, million pala, puta na yung mga 34 million, 10 million, kang puta. Ay, nako, sayad. Tuloy. criminality, insurgency, violent extremism. Alam niyo yung nagpapasabog ng bomba, yung mga ganon. At Sa tagal, meron ba sumabog na bomba sa eskwelahan? May nabalitaan ba kayong may nagpasabog ng bomba sa eskwelahan nung ito na DepEd Secretary? Hayop din to, no? Ang lakas manggago, tingin mo ka, Kaya po, Sara. Tuloy mo. dahil sa kanilang ideolohiya, ganyan. Merong recruitment sa ganyan. Tapos, Sinong re-recruitin? High school? Ang recruitment sa college. Kaya nagre-recruit sa high school na mga para mag-terrorist. Ang putang ina sa utak nito, no? Hindi kaya ito terrorist. terrorism. Terrorism, no? So, madaming mga threat sa national security natin na kailangan yung Teka, ano ka ba? Pulis ka ba? Hindi ka naman militar. DepEd Secretary ka nga eh. Sa dami ng DepEd Secretary na naupo, wala namang ganitong hininging intelligence fund para sa terrorism sa mga estudyante. Anak ng puta. Anak ng Diyos ko. Kung may nakita kang terrorist, wala talaga eh. Pupunta terorista yung mga elementary, high school. Walang ganun. Kayo ba, may alam kayo terorista nung high school kayo, saka elementary? project natin sumasagot doon. At hindi mo magagawa doon iyon kung wala kang impormasyon. Oo. Kung sino Kita mo? Kaya ba, bayad daw sa informant, di ba? May nahuli ka ba? Di ba? Kung sino ano? ang highly vulnerable sa problema na yon. Ay nako mga friend. Basta yan, hindi sa klase ng takbo dyan sa Senado na yan. Pag hindi ito na-convict, hindi ko na alam. God save the Philippines na talaga. Pag ito nakapag-file ng candidacy bilang Pangulo, tapos na ang tsena. No? Baka yari na nga eh. Ang problema ito, baka habang taas pa rin ang taas sa survey na ito. Librado Ludovico, shout out. Good morning, Karox and all warriors. Korek ka, Karox. Yung mga tsinador, nakakampi ni Sayad ang maghuhudas dyan. Dapat tao na lang ang kumilos. Ganun talaga yan. Sa karsada dadamputin yan. Pedro San Juan, good evening po, Karox. Sa lahat ng mga nanonood. Good evening. Jigs Kapukaw, shout out. Formality na lang yan, sir. Sa Senado. Sa Senado, matagal na siyang impeach. Kung mabaliktad man ang pangyayari na hustisya ang naging hatol niyan. Padamihan ng tropa ang naging resulta niyan. Kung di magbabago ang sitwasyon, talo ang 13 na boto para sa conviction. At least 14 pwede na kung di magbabago ang bilang ng mga senador judges. Pwede. Pero ako, wala akong inaasahang mananalo yan. Oo. Kaya sa karsada nga ako dadamputin yan dapat.
Laking kabaliwan, di ba? Maliban na kung iiral lang konsensya, kung meron nga. Mary Lebron, shout out. Good evening, Sir Rox. No skipping ad, sabi niya. David Allen Mendoza. Good evening po, Karox. Kung talagang patas lang ang magiging judgment ng mga senador, ay talagang convicted yan si Sayad. Oo. Kaso nga, lamang po yung mga boboto ng acquittal. Sa kanya ay mga halang ang kaluluwa at walang dinidiyos kundi ang salapi na makukuha nila sa pagpapawalang sala kay Sayad. Baka tapos na nga yan, bayad na yan. 3J po. Sinabi ni Robin Hood na sunugin mo man siya, amoy Duterte pa rin siya. Sinabi rin niya na ang boto niya ay acquittal kahit pa may ebidensya. Kaya nga isang napakalaking joke itong si Robin. Sabihin ba namang na wag daw maging one-sided ang prosecutors? Siya nga itong isa't kalahating one-sided, basta DDS talagang walang Diyos. Totoo yan, 3J Hope. Michelle Edwin Mike, shout out my friend. David Ali Mendoza. Alam niyo po, Karox, itong si Sayad kasi ay sobrang siba sa kwarta. Kaya gano'n na lang ang pagnanasa niya na magkaroon ng confidential at intelligence pan. Kaya niya gusto pala makakuha ang DEP, Department of National Defense. Hindi yun. Kung ibinigay sa kanya ni Bongbong yung Department of National Defense, wala na si Bongbong sa pwesto. Wala na. Noon pa unlimited ang sandok nila sa pera sa kaban ng bayan. Kaya nang hindi siya pinagbigyan ni BBM sa hiling niya na maging DND secretary, ay humingi na lang siya ng COVID at intelligence fund para sa OBP at DepEd. Hindi lang yun, David. Ang hinihingi niya para sa DepEd ay bigyan niyo ako ng 100 billion. Ako na bahala sa 6 na taon dito sa DepEd na to. J-Ram, shout out. Parang love. Parang love mo si Panday ko naman, J-Ram. Huwag kang magulo rito. Idol ko yan. Nanonood ako ng pelikula niya si Panday. Maril Pabianak, shout out. Good night po tayo sa mga ka-warriors. Nalulungkot po ako kapag narinig ko ang mga sapantahan nyo. Pero, yun nga po kasi yung reality sa ating bansa. Pera-pera, labanan. Impunity talaga ang nangingibabaw. Para tuloy nakakaawa si Ombudsman kasi bumabangga talaga sa napakatigas na pader. Pero naaalala niyo po ba tayo yung nangyari sa Jericho na sa sobrang sama ng mga tao ginunaw sa isang iglap. Ganyan kasi mga budhi ng mga politiko, mga gahaman talaga. Pero kapag kamay ng Panginoon ang gumalaw, walang silbi ang kayamanan nilang lahat. Wala talaga. Isang lindol lang tapos na Kaya lang kawawa yung mga madadamay na David Ali Mendoza. Karox, bakit kayo di sisipot bakit kaya di na sinisipot ni Sayad yung impeachment hearing niya? Kasi nga po, iyari na kontra Kumida China. Sabi nga ni Sayad, kahit guilty ako sa lahat ng impeachment complaint na yan, acquitted pa din ako pag ihahatol sa akin kung senador. Kaya nga muro-muro na lang yung impeachment hearing sa Senado. Sinasayang lang ang pera ng taong bayan. Galit si 3J Show. Erlyn Villarin, shout out. Pinagmamalaki ko sa Atty. Lorna, kahit pa paano, lahat ng mga taga-usig at mga abogado, prosecutor, lahat sila ay magagaling. Pinagmamalaki ko silang prosecutor. Totoo naman, magagaling talaga sila lahat. Oo. At saka yung nila kumpleto ebidensya sila Hindi sila nag-iimbento. Apolinar Tolentino, shout out. Ang problema diyan, Karox, kahit sunugin mo yung mga senador na yan, ay mag-aamoy Duterte sila. So, ang ibig sabihin, boboto sila sa acquittal kahit alam nilang may kasalanan. Parang nawawalan na ako ng tiwala sa impeachment court na yan. Mantakin mo naman. I-acquit mo kahit alam mo na may kasalanan. Walang magagawa niyan. Yun nga Sasabihin yan kampi namin yan di ba? DJ Siop nga Oo nga, acquittal ang boto ng mga DDS senator para
upang limpak-limpak ang salapi ng kanilang nahakot mula sa kanilang amo. Sa katakot nga ang mga yan kay Sara. Pero medyo alangan ako dito sa mga bilyar kasi mga negosyo mga yan, siyempre kung kakampi sila kay Duterte, di naman poprotektahan ng mga Duterte ang mga negosyo nila. Kung kakampi sila sa gobyerno, malamang sa walang mabulgar na anomalya. Kaso nga, PJC, bulgar na sila Ha? Sa mga negosyo nila, kay Loren din, may pag-asa pa sila kung kakampi sa tama. Ganyan lang sa politika. Sana nga magkatotoo yan, PJC Hope, ha? Apolinar Tolentino ulit, oh. God bless you, Carox, and your family. God bless, Apolinar Tolentino. Pastor Gunlagon, my friend, shout out. Shirley J. Zero. Walang kawala si Inday Takaw, Mary Grace Piatos. Totoo yan, Carox. Mga sinundur lang ang nagpapatagal dyan. Sila ang problema ng Pilipinas at mamayang Pilipino. Kampi-kampi ang mga kurap. Totoo yan, Shirley, ha. Kalatibaya, shout out, my friend. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless your family too, my friend. Kalatibaya. Jan Dimango, my friend, shout out. Tonela. Tony Lanesca Giwa. Xerox, wala akong maintindihan. Yung 4 na senador, anong didepensa nila? Yung Sayad, sa pagbanta, palang talo na si Sayad. Yun nga, dapat yung pang batuhan ng mga tanggalin na lang si Sayad. No more. Para di na makatakbo ng presidente. Yung halimaw na yan. O, diba? Yun nga problema dyan. Ted, shout out. Pag hindi din maibalik si Agimat sa kulungan, maniniwala na akong may Agimat nga ang damuhong panday. Magre-resign na daw si Boying pag hindi siya pinakinggan ng Supreme Court. Patay tayo yan. Tony Lagas. Hindi ko matalagaan to. Tony Lan Kagiwa. Pag lumabas na inutil yan, mga yan, wala nang tiwala dyan sa bansa natin. Diyos ko, save the Philippines. Totoo yan. Tony ulit, oh. Tangina pinagtatawanan ng ayan dito sa Sweden. Eng palang kabog. Sayad, ha. Nandiyan ka Sweden, ha. 3JC po. Xerox, sino naman ito si Andy Lim? Ang dilim naman ng kinabukasan ng council. Ano nga eh. Teka, tama naman ang pagkasabi ni Atty. Kapunan na ang dilim. Ba't parang aang-aanga si Powa? Sila ang nagbibigay ng mga kakaibang pangalan. Mary Grace Piato, ang dilim. At kung ano-ano pa, tapos ayaw nilang mapagtawanan. Di ba? Tatawa ako para pinakamadali, no, mga friend. Si Shell Jokno na lang, ang ninyo, recipient ni si Shell Jokno sa si Marian Rivera, eh. O, ayun, may birth certificate pa yun. Oo, tsaka nandyan yan, buhay. Yung mga iba mga Perigis Patos, wala talaga sa listahan yan, eh. Oo. David Allen Mendoza. Akala kasi nung gumawa sa mga acknowledgements receipt, di makakatawag pansin yung mga pangalan na inilagay nila doon. Hindi, ang alam nila dyan, David, hindi yan mabubuksan, hindi yan magagalaw, ganun. Alam nila, tuloy-tuloy ang kumita China, picking apples, yun ang alam nila, biglang nagka-leche. Malas lang nila, at ang katang kompi at intelligence pan ni Sayad. Yan ang nakapala ng sobrang siba sa pera. Sigurado sa impyerno walang ipagagawa si Taning dyan sa mag-amang Duterte kung hindi pakainin sila ng mag-anak ng pera at puro barya. Hindi. Siya raw ang papalit sa Siya raw ang papalit sa trono ni Satanas, eh. O, di ba? Tangin ng gago. JTV Tol, shout out. Good evening, Tol, at sa all subscribers.
Puro baha na naman sa Metro Manila. Sana matapos ang impeachment soap na ito nang ma-action na yung ibang problema ng bayan. Delia Duhino, shout out. Good AM sir, viewing from South Cotabato. Welcome to the club. Rodelia Alpiloro. Hello po Sir Rox. At sa mga kabosing, magagaling magpanig sa katotohanan si Sir Rox. At sa mga didishit, ala na talagang kapupuntahan ng mga yan kundi kalaboso. Ang hanap buhay nila yan, Sir Rox. Nakakontrata ang mga yan. Sir, basta manalig po tayo sa Diyos. Ako Sir Rox, di ako naniniwala sa patay na si Cabral. Ginagago tayo ni John Vic kasama pamilya ni Cabral. Ay, ewan. Ingat tayo lahat and God bless us all po. Rest tayo. Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7, Alcantara. Analisa Polinar, Christian Sen, shout out sa inyo mga friend. Sabi ni friend Shervin. Sir Rox, antindi po ng paputok at parang pambala po talaga sa kanyon ang mga balang pasabog. Tingnan po natin at abangan po natin ang mahiwagang solusyon at magiging palusot po ni Lamon Boy at ng mga tropang trumpo po Sir Rox. Magkakaalaman po talaga pag meron pa pong kahit isang guhit ng porsyento ng maluwag na tornilyo ni Kawatano. Nilalampaso po at nilalamon po ng buong buo ang prosekusyon ng mga tulisang depensa. Totoo, kahit isa di po sila makascore. O paano ba yan mga bata? Parang nangangamoy bokya, talunan na ang mga taga-depensa. Sobrang kulit nyo na lang naman kasi. Parang David at Goliath, ayaw nyo pa talaga sumuko. Pera yan, prin. Pero nakapagtataka lang po, Sir Rox. Ang kabi-kabilang malulupit na anomalya na sumasambulat sa pagmumukha nito, paksayad, pero taas ng rating pa rin sa survey. Yun nga, tataas pa yan. Kapal na mo. Ano kaya meron, Sir Rox, sa mga pinutukan ng lintik na mga survey na yan? Hoy, mga kulukutoy, bakit kaya ang hindi niyo isurvey ay yung mga pogi namin ng Cavite? Patay tayo dyan. Bakit kung aming mga DILG sobrang taas ng ambisyon ayon sa balita, maliwanag pa sa sikat ng araw, puro budol ang papreskon. Lahat ng mga target walang mahuli kahit isa. Hawak na nga sa kamay, nakahulagpos pa si Bato. Anong aasahan po natin dyan? Yung sumuko na alias Budot Boy Balasubas, nakapagpiyansa pa. Di ba, Sir Rox? Saan ka pa? Puro mission impossible pero at puro ngang wagas. Puro ngang wagas lang. Po palagi ang inaabot natin. Tas feeling nila sobra siyang sikat. Sobra siyang angas at sikat. Wag na toy, oy. Kung ikaw rin lang, wag ka nang magtangka. Siguradong sa imburnal ka pupulutin. Lecheng hindoropot. Ewan ko sa'yo, mga buisit. Dolor Garcia, Prenayan Bington, shout out. Emans Kalon anak. 3JCO po nito. Tawa ako ng tawa kay Tony Kapunan. Ang dilim. Kaya pala madilim, nakapikit. May patiting pa. Yung misis ko rin, tawa siya ng tawa. Sa totoo lang, oo. Simple magpatawa si, Tony Kapunan. Corte Beto, Comedy Bar. Okay ka, Tony Kapunan. Sabi ni Powa, coloring daw. May coloring book ba ang Senado? Napatawa nila ako. Good na yon. Yun nga, di ba? Si Bompin, tawang-tawang. Xerox, 3J Shop. Xerox, mas pogi ka pag walang bigote. Nakit ko na nga. Palakol ka na pala. Sa August 15 baka mo? Hindi, August 18. August 18, ilang araw na lang,
Ay, salamat Lord. Nakalipas ako sa 60 to 69. Oh, di man ako nagkasakit. Ha? Mahal ako ni Lord, mga friend. Maski na nabuwisit ako dito sa kapatid ng asawa ko. Ha? Ha? At nakaraos ka sa 60s na walang sakit. Naway, sa palakol years mo, mas lalo ka pang healthy at go lang sa vlogging mo. Masaya kami sa mga antics mo at antics ni Sarah at Amy. Enjoy lang pag may time. Sana nga makaano, pero alam mo, 3J Shop, sa totoo lang, ayoko, basta yung sabi ko kay Lord, ha, Lord, ayoko ma-bedridden. O, kung kukunin mo ko yung madali. Ganun lang. Sa akin naman, okay. Sabi ko nga, di ba, pag nakita kong okay na yung mga iiwan ko dito sa ating entabladong lupa, maluwag na maluwag ang kalooban ko. Kunin mo na ako. Ano bang, wala na akong gagawin Natapos ko na yung aking mga papel dito sa lupa. Ayoko naman nung inaakay ako, Lord. Yung kakapa ako, ganyan. Ayoko yun. Ako, natatakot ako. Sa totoo lang, ayoko. Yun ang parati ko dinadasal sa kanya, 3 days save ka. Nga? Mabait sa akin yan. Bibigay niya sa akin. Bira ako. Yan lang parati ko na mahiling sa kanya. Pag natapos ko na yung papel ko sa lupa, gusto ko na rin malaman kung may langit. Sigurado naman ako doon mapupunta. Wala naman ako maraming kasamaan na ginawa dito sa lupa. Wala. Alam ko wala. Sa totoo lang, alam ko wala. At yun nga, 3J Shop ka, bihira ako lumapit sa kanya. Yun lang yun. Magandang gabi mga boss. God bless. Uy, absent pala si Eddie Luna. Shout out Eddie Luna, my friend. Night.